So yun ang mga besto ngayon. Available na nga po dito sa FKM Baliwag branch itong MTX 180 nila. So sa video ko lang to mga nakikita, lalo na sa mga tropa natin sila Zark Moto and Kuya Boyet. So ngayon available po rito kulay white. Ayan, wala siya masyadong decals. Yun yung napansin natin dito, napaka premium talaga kapag wala masyadong decals. So yun ang mga besto, available na nga po dito. Dalawang unit ang meron dito. Meron silang kulay white at itong kulay black na to. So dalawang available lang na kulay ang nilabas ni FKM dito sa Core 188. So syempre available yan. Meron na rin tayong camera sa harap. At meron na rin tayong yun lang, meron lang tayong camera sa harap. Amark Moto sa vibes. Para sa mga tropang mahilig sa motor review. Hindi puro forma, dapat may performance. Let's go! Pagdating sa motor, iba-iba ang laro. May matipid sa gas, merong pang baro road bro. Yung isa swabe lang, pang araw-araw na biyahe. Yung isa mabangis, hatawan sa kalsada. Pare may pantrana tibay, kahit kargado kaya. May sports bike naman na parang laging kara. May scooter na chill, perfect sa traffic lane. Pero pagdating sa speed, ibang usapan men. Hindi lang sa forma, tinitingnan ng laban. Kasama maintenance pati presyo ng pisa dyan. Kung sino practical, kung sino malakas, kung alin ang sulit sa perang inilabas. Comparison review, alamin natin to. Sino bang panalo pagdating sa takbo? Tipid ba sa gas o malupit tumataw? Comfort o power, ano bang mas lamang? Comparison review, ride safe sa daan. Hindi puro forma, dapat subok tibay. Para sa riders na gustong malaman kung alin ba talaga ang worth it bilhan. May motor na mura pero lakas ng dating. Meron namang mahal pero bitin pa rin. Yung iba sobrang gaan, easy control sa singitan. Yung iba mabigat pero solid sa long ridan. Suspension check, pati preno test din. Sa lubak ng kalsada dapat hindi stressing. Headlight maliwanag pang gabi ang biyahe. Engine dapat smooth kahit malayo ang biyahe. Porke trending yun na pinakamaganda. Minsan tahimik lang pero halimaw sa kalsada. Kaya bago bumili, review muna idol para iwas isip. Ay natin dito sa harap. Okay, meron tayong adjustable windshield. Ayan ang itsura niya. Okay, so maganda siguro kung pa-smoke type yung kanyang windshield. Pero maganda naman na eh. So adjustable, hinihila lang to. Ayan, hinihila lang yan. Tapos taas baba na yan. Okay, may ano na rin tayo rito, USB charging port. Signal light natin dito, LED na rin. Ayan, so ingat tayo dito. Baka masage. And may FKM dito. So minimalist lang yung kanyang decals. Ito lang oh. Tapos meron lang ditong Core 188. Tapos may decals dyan. So sa kanyang headlight is naka-projected lamp na rin tayo rito. 4 yan. So meron na rin tayong built-in na camera. So importante yan lalo na kapag bumabiyahe. Yung mga in case na kailangan na i-monitor or kailangan witness pag may na-aksidente or na-aksidente ka. Yan, meron tayong basihan pa din. So parang carbon fiber finish pa rin dito sa side na to. Naka telescopic fork, may rubber boots, meron tayong reflector side by side. Maganda yung kanyang fender matte finish. Meron tayong ABS dito sa harap, naka single disc brake, dual pot caliper. Ang ganda nung mugs, no? Naka spoke type. Tapos tubeless na rin to, CST na rin yung kanyang tires. Ang size dito ay 110/80 by 14. Ayan. So sa side, meron tayo ritong extension ng paa. May padding na rin yan. May FKM dito. Ang ganda no, robotics yung datingan dito. Tapos meron din tayo ritong side stand kill switch. Ayan. Available na nga po dito sa FKM Baliwag branch itong MTX 180. Syempre sa video lang natin to nakikita at least ngayon. Sa personal, nakikita na natin. Okay, maiikutan na rin natin tong isang to. Tara. So ayan, meron siya ritong windshield mataas. Okay, mataas yung windshield niya. Pero tingin ko kung kaya ng adjustable para at least hindi naman tayo lahat kasi gusto natin yung mataas yung windshield, yung iba naman ayaw ng windshield, gusto naman yung iba medyo mababa yung windshield. So kung adjustable, baka pwede, 'di ba? FKM, 'di ba? So
Dito naman, sa kanyang headlight, meron tayong projected lamp na 4. Meron tayong maangas na datingan dyan. Diba? Para siyang katulad ng Aerox na bago. Diba? Yun yung katulad niya. Meron tayong daytime running light dito. And then signal light niya, dito ang haba. So, kita siya sa harap, kita rin siya sa side. Ayan. Ito, matte finish na black. Naka-telescopic fork tayo rito. Yung ating fender. Malambot, maganda, and matte finish na black. And yung mugs natin maganda rin. Okay? So, yung size 180 by 14. Ayan. So, hindi ako sure kung naka-ABS na to. Kasi meron ako nakikita rito. Hindi ko masyadong nabasa kasi yung specs na ito. Pero ito, 'di ba? Kung ABS man siya, maganda, 'di ba? Wala kasi siyang decals dito na ABS eh. So, ayan. Naka single pot caliper, single disc brake. Sa likod, meron tayong open part dito. Ayan, maporma. May mga sharp design tayo rito sa side. May FKM dito na emblem. Meron tayong extension ng paa. May padding yan. Kung gusto nyo tanggalin, pwede nyo tanggalin. Pwede nyo palitan. Yung ating foot pegs para sa angkas. Maganda rin. So, solid din. Okay. So, hinahanap ko kanina kung nasan yung angkasan. Ito nga pala yung angkasan niya. Ang galing, no? Yan ang itsura niya. So meron siyang rubber sa ibabaw. Tapos sumasabay lang yung design niya rito. Medyo talagang futuristic yung talagang datingan niya rito. May pagka-robotics. Lalo na yung part na to. Ma-appreciate mo yung mga ganito. So sa kanyang gas tank, ayan. Hindi natin mo-open eh. Pero ayan yung gas tank niya. Malaki din yung gas tank na to. At yung kanyang panel gauge is naka-digital na rin tayo rito. Ayan, parang mga 7 inches or 5. Hindi ako sure kung gaano siya kalaki, pero malaki yung kanyang panel gauge. So naka naked handlebar, ganda yung paint job, ganda yung kanyang mga switches, premium yung datingan. Lever natin dito adjustable. Okay, smooth naman yung front brake, rear brake, ayan. So meron din tayong brake lock dito. Tapos high and low. Ayan, ay hindi, passing light pala to. Ayan, passing light. Tapos high and low na rin to. Ayan, ito na rin yan. Then may back and set. Ayan, tapos up and down, signal light, busina. Yung grip niya makapit talaga eh. May hazard switch, on and off ng kanyang idling stop, park light, headlight, electric starter. Yung throttle niya mababaw. Ayan. So may FKM dito. Meron tayong emergency key. Ayan. So keyless na rin naman to. Fuel seat dito rin binubuksan. And naka ano na rin tayo dito, smart keyless. Ayan. So dito rin, ito yung ating remote. Okay. So magnetic siya. Ayan o. Wala ka ng ano dyan, hilain mo lang. Ayan o. So okay yan kaysa dun sa mga plastic na madaling masira. So ayan, meron dito sa kabila. So hindi naman siya ganun kalawak, pero at least meron kang mapaglalagyan. Dito rin sa side, ayan o, hindi naman siya ganun kalawak, pero meron kang mapaglalagyan. Kahit pa paano, diba? So sa upuan, ayan, sobrang lambot ng upuan niya, pati sa OBR. Makapal yung foam na ginamit. May mga stitches tayo rito. Tapos parang naka-hydraulic seat na rin tayo rito na naka 90 degrees. Meron tayong compartment, basic tools, mga side mirror, battery, meron na rin yan. Okay, ayan. So dito naman meron tayong radiator, and then may cover na rin tayo rito. Sa ilalim, kita natin yung mga ano rito, yung mga wire dito. Ayan. May tire hugger tayo rito. Maganda rin yung shock nito, adjustable, and then meron tayong baso. Ayan. Sa tambucho niya pataas, kaya in case na dadaan kayo sa baha, hindi siya masyadong, or hindi siya agad mapapasukan ng tubig. Ayan. So meron din tayo ritong disc brake. So tingin ko may ABS nga to, kasi meron din sensor dito eh. Dual pot caliper. So naka dual channel ABS na rin pala ang isang to. MTX 180. Ayan, may emblem din siya rito. And then sa ating panel gauge, tingnan nyo naman, napakalaki ng kanyang dashboard, di ba? Or yung panel gauge niya rito. So maganda, maporma, futuristic yung kanyang design para dito sa handlebar. Sa mga switches niya, gusto ko yung design niya. So parang very premium nung looks niya rito. Hindi siya mukhang pipitsugan pagdating sa switches niya. Ayan, meron tayong on and off ng kanyang idling stop or in stop and start system.
Meron din tayo rito park light, headlight and off. Electric starter. Lever natin, maganda rin. Medyo manipis lang yung itsura dito. Yung grip niya, makapit. Throttle, sobrang babaw ng throttle. Sa side, meron tayong flasher. May menu. Siguro para ma-access natin dito sa dashboard natin. Okay, high and low. Wala lang tayo ritong hazard switch. Yun yung hinanap natin. Ayan. Signal light, busina. Ayan. So pagbaba natin, meron tayo ritong USB charging port. Meron din tayong malalim na side pocket. Sobrang lalim na to. Safe na safe yung ating cellphone dyan kung mag-long ride tayo habang nag-charge. Yan. Safe na safe. Okay. So meron tayo rito na emergency key. Ganyan ang itsura ng emergency key. Ito naman yung keyless nya. Okay. So ganyan ang datingan nya. Sa ano naman, sa fuel ay ito sa seat. Okay. Ayan sa seat nya. Ito yung itsura. Ganda ko, sobrang lambot ng seat na ito. Hanggang dito sa OBR, sobrang lambot, mas malambot dito. Parang may hydraulic seat na rin tayo rito, pero hanggang dito lang siya. Hindi siya na-extend, pero sana nabubuka pa siya ng parang 90 degrees. 'Di ba? Yun yung ano natin, napansin natin dito kasi medyo pag ano tatama dito. 'Di ba? Yan lang naman. Pero yung ating compartment, ayan. May mapaglalagyan naman tayo rito. Malaki din naman siya. Okay. So grab bar natin at yung bracket para sa top box. Ayan, available na po 'yan. So kung papalagay kayo, no, kung bibili kayo nito, available na 'yan kay FKM. May libre silang top box. Okay? From Sec Moto Supply. So ayan, may side stand kill switch. Ang kanyang suspension dito sa likod is naka dual shock, nakabaso na rin naman yan, adjustable din yan na dito yung preload nya. So may tire hugger na rin tayo, yung ating panggilid, bulky and talagang stylish din yung datingan nya. Maganda yung kanyang mugs dito, no? Naka spoke type, and then yung ating tires is CST tires na rin yan, and ang size nito ay 130 70 by 13. Ayan. So sa kanyang taillight, maganda yung taillight niya, LED na rin, park light dito sa sa taas. Tapos may plate light, signal light, ayan, LED, reflector, and then yung fender niya. Nagustuhan din natin dito yung ating tambucho, talagang pataas yung design. May cover na rin yan. Meron na rin cover yung ating radiator, naka liquid cooled na rin ang isang to. Meron din tayo ritong ABS sa likod. Okay, so naka disc brake din tayo dito sa likod. At naka single pot caliper. Ayan. So yan yung other side ng motorcycle. So sa lahat ng mga naghahanap ng update para dito sa may FKM Core 188, available na po sila rito. Pwede nyo akong i-comment or pwede nyo akong i-message sa akin Facebook page para at least ma-assist ko kayo. Okay, para doon sa mga gustong bumili na ganitong motorcycle. Ayos na ayos yan. So yung grab bar natin dito, matte black. Hindi matte ba to? Parang may pagka-matte pero mag-spang na ewan. Ayan. So meron naman tayo dito fuel. Ayan. Ano naman to? Responsive naman. So kung magpapagas tayo, pwede natin ilagay dito. Pwede natin ilagay dito yung ating, ayan, pwede natin ilagay dyan. Okay, meron siyang lagayan. So okay, dali lang din siya isara. So side pocket meron din pala rito. Malalim din to pero maliit lang. No, hindi siya ganun kaluwag katulad na itong nasa kabila. Ayan. So dito naman sa ating taillight, kakaiba yung taillight niya. Parang kamukha ng mga yung sa Honda Airblade, yung datingan nito. Pero ito kakaiba. Kakaiba yung design nito. So, pinaka ano to? Daytime running light. Ito yung pinaka taillight niya. Signal light niya. Ito naman yung parang pang Aerox yung datingan. LED rin yan. Plate light meron din tayo rito. Reflector and then lagay ng ating plate. Ayan, may reflector din dito sa side. Panggilid niya malaki din. Tapos may FKM din dito. Yung panggilid, tingnan nyo naman, oh, balkin tingnan. Napakaganda ng itsura. Ang brusco no? Tapos may side stand kill switch tayo rito. So ayan, yan yung itsura ng ating MTX 180 ngayong 2026. Sulit ka bang bumili ng ganitong motorcycle. So puntahan nyo na lang dito sa FKM Baliwag branch
pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook page na iMark Moto 2.0 and then sa ating YouTube channel. So, yun lamang po. Maraming. So, ayun na nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 138,000 kapag kinuha nyo ng cash. Sa ngayon, cash only pa lang. Pero tingnan natin kung meron tayong mga update dyan. Kung meron man tayong update para sa presyo niya na installment, ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo para at least meron tayong reference. Pero kung wala, edi update ko kayo next time. Okay? So, ayun na nga, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026, bagong taon, bagong motor. Sa tingin nyo, sulit nga ba? And para dun sa lahat ng mga nakabili na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga nag-experience nyo sa motorcycle na to? Ayos yan. So, ayun nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 168,000 kapag kinuha nyo ng cash. At di ko lang din sure kung available sila sa installment, pero ipapakita ko na lang din dyan sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash or hulugan, kung meron man. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede yung i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga nag-experience nyo sa motorcycle ito? Ayun.